Isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Isang maligo at masaganang bagong taon at isang mapagpalang bagong taon ang sumaatin. Purihin ang Diyos sapagkat muli po tayo nagkasama-sama. Bagamang narito po tayo sa platform na ito ay atin pong pag-uusapan muli o atin pong pagninilayan ang salita ng ating dakilang Panginoon. At pagpalain po nawa ng Panginoong Diyos ang bawat isa na kasama natin ngayon o makakapanood ng recording na ito upang atin pong pagnilayan ang salita ng ating dakilang Panginoon. Muli po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po. At sa umaga pong ito o sa araw pong ito mga kapatid ay atin pong pagninilayam ang ang atin pong sa mga salita ng ating dakilang Panginoon, na kung saan ako po ay naniniwala na ito po ay magbibigay sa atin ng pagkaunawa o iba yung pagkatuto sa mga salita niya. At naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng kanyang mga salita ay matutuklasan po natin yung kalooban ng ating dakilang Panginoon. Napakahalaga po kasi na kapag tayo ay lumalakad sa ating dakilang Panginoon, lumalandas tayo sa landasin ng ating dakilang Panginoon, ay maunawaan po natin o mas makita po natin ano ba talaga yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Natatandaan ko po, yung mga Israelita nung inialis ni Moses sa Ehipto, na kung saan it is a place of slavery mga kapatid, di ba? Ay nung sila ay naroroon sa disyerto, ang mga tao po ay inililid ng isang tao na ang pangalan po ay Moses mga kapatid. And ito po si Moses ay hindi po siya perpektong tao. Siya po ay makita po natin sa kanya pong sa istorya natin pong nabasa sa banal na kasulatan. Anak po siya ng isang Hudya o ng isang Hebreo, na kung saan nung bata pa po siya ay siya itinapon na nakalagay sa isang duyan ayon sa describe ng banal na kasulatan, at hinayaang maanod sa ilog po sa Nile River sa Ehipto. At ito po ay natagpuan noong anak noong prinsesa o anak noong Paraon. So to make this story short, siya po ay lumaki na sa pangangalaga po siya noong prinsesa, na ang nagpaalaga din naman sa kanya, parang ang naging yaya niya yung kanyang nanay. So siya ay nabuhay ng marangya, tapos nakita niya yung kaapihan ng kanyang mga kababayan. Siya ay pinagtanggol niya hanggang sa siya ay na-misinterpret, umalis siya sa lugar ng Ehipto at siya ay binalik. So makikita natin na ang buhay po ni Moses ay hindi po perpekto, but God commanded Moses to lead his people out of Egypt, out of place of slavery mga kapatid, di ba? So sa araw pong ito mga kapatid, since bagong taon, ay meron po tayong pag-aaralan po natin ano ba yung dapat nating gawin. 'Di ba? Karamihan po sa atin mga kapatid ay meron po tayong mga New Year's resolution, quote and quote, na kailangan po nating gawin, 'di ba? But I believe 99.99% ng mga merong New Year's resolution hindi po ito nagagawa, 'di ba? But anyway, katulad po ng nasabi ko, ang yung pong New Year's message po na dapat po natin pag-aralan ngayon ay tungkol po ito sa ano ba yung ipinagagawa sa atin ng ating dakilang Panginoon. So hayaan niyo pong manalangin ako at sabayan niyo po ako sa pananalangin na nawa ay katagpuin ng Diyos yung puso po natin. 'Di ba mga kapatid? At upang nasa ganun maunawaan po natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. At
nang sa gano'n, makita natin, ako ba talaga, ako, tayo, yung sarili natin, ako ba talaga ay nandoon ba talaga ako? Naka-align ba ako doon sa sinasabi ng Panginoon? Okay. So, halina po tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa panibagong taon na ibinigay mo po sa amin. At salamat din po Panginoon sa taong lumipas sapagkat kami po Panginoon ay sinamahan mo, kami Panginoon ay binigyan mo po Panginoon ng iyong pag-iingat Panginoon. At Panginoon, alam po namin na kami hindi karapat-dapat sa mga pagpapalang aming tinamo Panginoon sapagkat kami makasalanan Panginoon. Ngunit salamat Panginoon sapagkat despite of our sin, O Lord God, despite of our shortcoming, O Lord God, you remain faithful, O Lord God. Hallelujah. And Lord, sa bagong taon pong ito, Panginoon, we know that this is your year. This is, O Lord God, your time, O Lord God. Ay muli mo po kaming sasamahan at muli mo po, Panginoon, palalaksin ang aming pananampalataya, Panginoon. And Lord God, itinataas po namin, Panginoon, talagang ituro mo sa amin kung saan ba talaga kami, Panginoon, saan ba kami naaakma, Panginoon, saan ba kami talaga dapat pumuesto o tumayo, Panginoon, O Lord, hallelujah. Ito po yung aming samo at dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritu Santo, na naghahari ngayon makbayanan at magpasawalang hanggan. Amen and Amen. Mga kapatid, sa pasimula pa lamang humihingi po ako ng paumanhin sa inyo sapagkat ako po ay talagang wala pang, yung boses ko po ay hindi pa bumabalik dahil po talaga this past few days ay talagang sa sobrang kapaguran po, medyo humihina po yung ating pulmon dahil sa yung lamig ng panahon. Ngunit hindi po yan magiging hadlang upang ibahagi po ng inyong lingkod yung pong salita ng ating dakilang Panginoon. And I hope and I pray na yung pong mga makakarinig po nito at makakapanood po ng mensaheng ito, mga kapatid, ay mapagpala ng ating dakilang Panginoon. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko pong sariwain muli ang ano po ba yung iniuutos sa atin ng ating dakilang Panginoon, and ano ba yung a great commission ng Panginoon, ano ba yung ipinag-uutos sa atin ng ating dakilang Panginoon. And if we believe that we are called to become His disciple, and I believe so na ang bawat isa sa atin na narito ay talaga tayo ay tinawag ng Panginoon upang tayo ay maging kamanggagawa niya o tayo maging mga alagad niya. Dapat makita po natin o maunawaan po natin o masariwa po natin talaga, ma-remind po tayo ano ba yung ipinagagawa sa atin ng ating dakilang Panginoon. Kaya for this New Year message po, mga kapatid, I would like to read ang ating pong passage for today. Matatagpuan po natin to sa Matthew chapter 28 verse 16 hanggang ng 20. And I encourage everyone, kung may mga Bible po kayo, if it is a physical Bible like this or digital Bible, please kindly open your Bible, mga kapatid, and let us read together, mga kapatid, itong pag-aaralan natin ngayon. So let us read Matthew chapter 28 verse 16 to 20. And pinamagatan ko po ito on the Great Commission. And ito po yung sinasabi. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus has designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you till the end of
the ages. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ama namin Diyos, ikaw po ang magpala sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa aming kalagitnaan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso upang maunawaan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, ito pong verse na ito ay sa isang church discipling o yung discipling church ay napakahalaga po nito. Kasi meron pong ang focus po ng atin pong church is to make disciple. Kumbaga yung Great Commission kasi yun ang sinusunod natin. Dito po naka-focus yung ang Father's house, yung pag-make disciple. So hindi po ito exclusive sa Father's house. Ito po ay ginagawa din naman ng mga simbahan, and which is ito po ay napakahalaga. At sa bawat isa po sa atin, ito po ay hindi lang ikinumand sa isang grupo. It was commanded to every Christian. So pag-aralan po nating mabuti, yun pong mga verses na ito, atin pong i-dissect, atin pong hati-hatiin o kumbaga ating idigin or palalimin po natin ang pag-aaral upang maunawaan po natin ano ba yung sinasabi dito. Lahat ba ng Kristiyano dapat ganito ang ginagawa? Di ba? Yung mag-make disciple. Okay. So, atin pong balikan. Sabi po dito, but the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus has designated. When they saw him, they worshiped him, but some were doubtful, and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe that all I commanded you, and lo, I am with you till the end of the ages, mga kapatid. So, sabi po dito mga kapatid, I make disciple. Pero bago po natin talakayin yun, atin muna pong pag-aralan yung pong verse 16, verse 17. Kasi po ang Father's house, kapag po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, we ine-extract po natin ito verse by verse para maunawaan po natin ano ba yung context, ano ba yung konteksto nung atin pong binabasa. Kasi alam niyo mga kapatid, a text without context is a pretext. Ano pong ibig sabihin noon? Kasi dapat po maintindihan natin ano ba yung mensahe ng mga tekstong ito sa atin. Ano ba ang ibig sabihin noong nagsasalita dito? Di ba? Tandaan po natin to, tinuturo ko po ito sa mga kapatiran natin dito po sa Father's house. Tandaan natin, the Bible was not written in our own dialect. It was not written in Filipino. It was not written in English. It was written in Greek, yung pong New Testament. And it was written in Hebrew, yung pong Old Testament. And it was written into a different time frame. Kumbaga, na-written po ito sa iba't ibang pong panahon, sa iba't ibang kultura. Kaya po dapat maunawaan natin ano ba yung konteksto nito sa panahong yon at how we can apply it in our own time, mga kapatid. Kasi alam niyo, maraming bumabasa ng Bible without properly understanding the cultural condition during the time when it was written. Kaya po marami ang nalilikaw, mga kapatid. Especially yung mga Pilipino, na nabasa, hindi naman nagkaroon ng malalim na pag-unawa. Yan po yung delikado yung pag binasa mo yung Bible, then ipapaliwanag mo according to your own understanding without a proper reference, without consulting another reference, it will lead us into, kumbaga maliligaw po tayo doon. So, yun po yung warning. Hindi ko po sinabing huwag tayo magbasa ng Bible. In fact, I encourage everyone to read the Bible. But in reading the Bible, there are two kinds of things na we need to understand first.
there is a descriptive passages in the Bible, and there is prescriptive passages in the Bible. We cannot make it interchange. Hindi natin pwede itong pagbaliktarin. If something is written in the Bible, dapat makita natin, is it prescriptive or descriptive? For example, the Bible was clearly say that Solomon has 700 wives and 300 concubines. Ngayon, pag binasa natin yan without properly understanding ano bang ibig sabihin nito, maaari natin isipin, ay sa Bible nga nakasulat na si Solomon nagkaroon ng 700 asawa eh. So hindi pinagbabawal sa Bible ang pagkakaroon ng 700 asawa. No. It was written in the Bible because it described kung ano yung buhay ni Solomon. But it never prescribed. Ibig sabihin, hindi ito ipinapayong gawin natin, mga kapatid. Ngayon, meron nakalagay sa Bible na kinakailangan gawin natin, ang tawag doon ay prescriptive o ipinapayo. For example, if we read the book of Psalms and the book of Proverbs o book of Ecclesiastes, ito ay yung mga kasulatan na it prescribe to the reader to do what is written. Diba? For example, I give you example in the book of Joshua chapter 1 verse 8 and 9 o simulan natin verse 6 up to 9. Diba? Sabi doon, mga kapatid, do not depart this book of the law from your mouth, meditate it day and night so that you may be careful to do what is written on it. So yung pag nabasa natin ang ganon, makikita natin na it was prescribed to do. Mga kapatid, kasi pinapayong gawin natin, it prescribed to do. Di ba, mga kapatid? So, dapat po maliwanag po sa atin yon. Now, so going back to what we are going to study or to discuss or to expound this morning, I would like to read again, as I've said, na verse by verse natin uunawain kung ano ito. Sabi po dito, sabi po yung verse 16, but the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus has designated. Pansinin po ninyo, I underline the word disciple proceeded. Diba? Kasi sinabi ni Jesus, patandaan natin po dito, after 40 days when Jesus was resurrected from the dead, ay nanatili po rin po siya sa lupa, and dumating yung time na kailangan na niyang umakyat sa langit, di ba? And he commanded his disciple to go to Galilee, to the mountain which Jesus has designated. So maliwanag. Napakaliwanag, sinabihan ni Jesus yung 11 apostol niya. Disciple proceeded to Galilee. Di ba? Maliwanag yung utos, to the mountain which Jesus has designated. Very specific, mga kapatid. Sabi po dito, mapapansin natin, yung mga disciples, sila'y nag-obey. Yung obedience sa salita pong Hebreo o Griego, sabi po doon shama. Ibig sabihin po noon, compliance with an order or request or law or submission to another authority. So ngayon, yung 11 apostol po, mga kapatid, sila ay nag-obey do sa sinasabi noong Panginoon, ng Panginoong Hesus. Sabi niya, proceed to Galilee, to the mountain which Jesus has designated. Obedience is very important. Very important po yung obedience. And yung meaning po ng obedience, ang sabi po dito, compliance with an order, request, or law or submission to another authority. Di ba? Ibig sabihin po nito, kapag tayo ay inutusan at tayo ay nag-obey, we are submitting to the authority of the one who ordered us to do things. Di ba? Ang tawag po doon ay obedience. In this case, mga kapatid,
ang pagkakasabi ng Biblia, the 11 disciple proceeded. Sila po ay sumunod. At sila ay very specific po yung kanilang pagsunod. Sila po ay sumunod doon sa sinasabi ni Jesus, doon sa lugar na kung saan sila pinapupunta, mga kapatid. And we need to understand the cultural background during that time, that not all those people believe that Christ was resurrected from the dead. Only the 11 disciples and some of the people around them ay sumama. Pero very specific po yung Bible at sinabi niya yung 11, pumunta kayo doon sa lugar na tinuturo ko. And these people, alam niyo mga kapatid, these people obey the Lord, mga kapatid. And that is very important, yung obedience. Kaya po sabi dito, obedience, Shama, means sa 1 Samuel 15, verse 22, Samuel said, "Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of ram." Ito po kasi ay nasabi ni Samuel, mga kapatid. Ito po, ang eksena po nito ay noong si Haring Saul ay naghandog sa Panginoong Diyos na hindi naman po niya tungkulin na maghandog sa Panginoong Diyos. Kasi ang may tungkuling maghandog sa Panginoong Diyos ay si Samuel. Kaya sabi niya, "Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Tanong niya, mas nalulugod ba ang Diyos sa handog mo o kaysa ikaw ay mag-obey sa tinig ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, sa buhay po nating mga tao, alam niyo, tayo mananampalataya ngayon. Alam niyo minsan akala natin yung ginagawa natin ito ay sacrifice natin sa Lord. Tandaan natin to mga kapatid. Hindi nakaka-please sa Lord yung ginagawa natin if we are not obeying to what He has commanded us to do. Simple lamang. Simple lang. Ito palagi ko binibigay na example. Kapag tayo inutusan ng ating mga amo na maglinis tayo ng a particular place do sa bahay, di ba? Kapag sinabi ng boss natin or ng amo natin o ng datore de laboro natin na ang linisin natin yung parting yon at hindi natin nilinis at ang nililinis natin yung ibang lugar, tandaan natin, hindi natin pwede sabihin sa ating amo, "Ay, nilinis ko naman yung terrace na boss." Hindi yun ang pinalilinis sa iyo ng Panginoon o ng boss mo ang pinalilinis sa iyo. Let's say for example yung kusina, ayaw mong linisin yung kusina kasi maraming kalat, ayaw mong linisin, ayaw mong mahirapan. Pero ang nilinis mo yung terrace, di ba? Kasi yun ang feel mong gawin. Do you think malulugod sa iyo yung boss mo? Obviously not. Di ba? Same thing dito sa ating paglilingkod sa Panginoon. Does the thing that we are doing, does God commanded you to do that? Yung ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Tandaan natin to mga kapatid. Sasabi, "Ay pastor, kasi yun ang nararamdaman ko." You need to examine first. Kasi tandaan natin to, ang theology po ay ganito. It is, our feelings can deceive us. Di ba? Kaya sabi dito ni Propeta Samuel, "Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Yan ang tanong. Behold, to obey is better than sacrifice. Mga kapatid, to obey is better than sacrifice. Ano pa sabi? Acts 5:29. But Peter and the apostle answered, "We must obey God rather than men." We must obey God rather than men. Ito po yung sinasabi ko. Minsan po yung pag-obey natin sa Lord ay hindi popular.
Minsan po nag-o-obey tayo, kailangan nating mag-obey sa Lord, but we sacrifice. Kumbaga, may masasagasaan po tayo sa ating pag-o-obey sa Lord. Masasagasaan po natin yung ating samahan, masasagasaan po natin yung ating relasyon. Kasi tandaan po natin ito, ang tunay na naglilingkod po sa Diyos, walang compromise. Hindi mo i-review or hindi mo sasabihin yung ginagawa ng isang tao ay mali. Hindi, kasi nahihiya kang sabihin or natatakot ka na baka mawala sa grupo o baka talikuran ka. No. If we really understand the word of God, ang sabi po dito, we must obey God rather than men. I praise God kasi mga kapatid, ganito eh. One of the things that I've learned this past years of serving Him, I learned how to please God in the sense na kahit na alam ko hindi magiging popular yung aking magiging desisyon. Alam ko kahit na magiging babatikusin ako doon sa aking magiging desisyon, I would rather obey God. Kasi no, alam po ninyo, doon sa isang awitin na sabi doon, I have decided to follow Jesus. No turning back to turning back. Diba? If anyone does not go with us, still I will follow. Why? Because obedience is very important. And we need to obey. We need to obey to the authority of God, not to the authority of men. What do I mean? Tandaan po natin ito mga kapatid na tayo po ay naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, karamihan po, nakikita ko na mas pinaglilingkuran po natin yung sarili natin kaysa sa pinaglilingkuran natin ng Diyos. Mamaya pakikita ko po ito sa inyo. Tingnan niyo po. Ito po sa susunod na verse, sabi po dito, Romans 16:6 on Romans 6:16. Do you not know when you present yourselves to someone as a slave for obedience, you are a slave of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness, mga kapatid. Yan po sabi, do you not know that when you present yourselves to someone as a slave for obedience, you are a slave of the one whom you obey, either of sin resulting to death or obedience resulting to righteousness, mga kapatid. Alam nyo, hindi po ako magtataka kasi may sinabi po si Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang unang sulat, sabi po niya ganito. Yan yung pong basahin ko. Sabi po ba niya dito sa unang sulat niya, sa Kapitulo 4, sabi po niya dito, but the Spirit explicitly say that in the later times, some will fall away from faith, paying attention to the deceitful spirit and doctrines of demons, by means of hypocrisy of liars seared in their own conscience as with branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from food which God has created to be grateful to shared by those who believe and know the truth. For everything created as God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude. Hinula po ito. Ito po ay hinula o ito po ay ipinahayag na ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa huling panahon. At tayo po ay naniniwala na tayo nasa huling panahon. Diba, mga kapatid, naniniwala po tayo na sa huling panahon na.
na ang mga tao ay magsisitalikod. Ang mga tao ay hindi susunod sa mabuting aral. Ano pa sabi niya? Inulit niya uli ito kay Timoteo nung padalawang sulat niya kay Timoteo. Nung itong padalawang sulat niya kay Timoteo nung malapit na siyang mamatay si Apostol Pablo. Nung nararamdaman ni Apostol Pablo na siya hahatulan para putulan ng leeg, ay sinulatan muli niya si Apostol Pablo sa Kapitulo 3 naman. Sabi niya ganito, but realize this in the last day. Inulit-uli niya ito sa huling panahon. Difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, reviler, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irresponsible, malicious gossip, without self-control, brutal, hater of goods, treacherous, reckless, conceited, lover of pleasure rather than lover of God. The lover, ulitin ko po yung lover of pleasure than lover of God. Verse 5, holding to form of godliness, although they have denied its power, avoid such men. Ang liwanag po, nakakalungkot mga kapatid. Naghahawak sila ng anyo ng kabanalan, subalit tinanggihan ng kapangyarihan noon. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Iwasan mo ang mga tao to. Avoid this man. Avoid this man. Sabi doon sa verse 7, always learning and never able to come to knowledge of the truth. Laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Do you not know that when you present yourself someone as slave for obedience, you are slave of the one whom you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness? We need to examine ourselves. Kasi kung sinasabi natin mga giliw kong kapatid sa pananampalataya na tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos, sinasabi natin tayo born again Christian, dapat nare-realize natin itong mga kapatid. Verse 17, sabi po dito, when they saw him, they worship him, but some were doubtful. Worship him. Kung tayo kaya yung kasama ng Panginoon nung panahon yon, sasambahin kaya natin ang Diyos? Sasambahin kaya natin si Jesus? Ngayon kaya, sinasamba kaya natin ang Diyos? Sinasamba kaya natin si Jesus? Sabi po dito sa John 4, chapter 23, o chapter 2, 4, verse 23 to 24, ano po ang pagkakasabi, mga kapatid? Sabi po ganito, but an hour is coming, and now it is, when the true worshiper will worship the Father in His Spirit and truth. For such people, the Father seek to be His worshiper. God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. Hindi po pwedeng paghiwalayin, mga kapatid, yung Espiritu at katotohanan. Hindi po pwedeng maghiwalay yan. Alam niyo, ang Diyos ay buhay. Naniniwala tayo na tayo dinala ng Ama kay Jesus upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan ni Jesus. Tayo, kiniklaim natin na tayo born again Christian, kiniklaim natin na tinanggap natin ang Panginoong Jesus. And I praise God kasi meron tayong ganung pag-asa sa atin.
But the question is this, are we a true worshiper of God? Are we worship God in truth and in spirit? Pastor, hindi na ako sumasamba sa mga bato, Diyos-Diyosan eh. Yes, hindi ka na tayo, hindi ka na sumasamba doon. How about the idol of yourselves? How about your idol in yourselves? Ayaw mong pumunta ng simbahan, ayaw mong dumalo sa kasi wala naman tayong lokale. Tanungin ko kayo mga kapatid. Tapatan lang tayo. Pag may lokale ba, nandun ang Diyos? Pag wala ba lokale, walang Diyos? Hindi ba kayang bigyan tayo ng Diyos ng lokale kung gugustuhin niya? Ang puso ba natin nakaprepare na sa isang bagay na ibibigay niya? Kasi kung sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, lagi natin tatandaan na ang Diyos ay wala doon sa ganung lugar, wala sa ganung lugar. Ang Diyos ay naroroon sa puso ng tao. Ay wala pa tayo sa lokali ngayon. Ano magagawa natin? Hindi pa ibinibigay ng Diyos. It is not all about hindi pa ito yung kakayanan natin, mga kapatid. Ginigising lahat tayo ng Panginoon Diyos sa bagay na ito. Kaya katwira natin, yung iba ayaw sumamba kasi wala tayong lokale. Basahin natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, at unawain natin kung ano sinasabi ng kasulatan. Kasi kung itong mga taong ito, sasama lang sa atin dahil sa may lokale, hindi si Jesus ang pinuntahan niya yung lokale. Kasi ito ang sabi dito, hindi ko sinasabi ito, sabi ng banal na kasulatan, John 4:23-24, true worshiper will worship the Father in spirit and truth. At yun ang hinahanap ng Diyos. For the people, the Father seek to be His worshiper. Di ba meron isang kanta? Famous nga yung kantang yon. I praise you in the mountain, I praise you in the sea. Kahit saan naroon, pwede natin i-worship ang Lord. And if God see our heart, God will, siya may pangako noon, hindi ko naman pinangako yun, hindi naman pinangako ng kahit sinong pastor yun eh. Ang ipinangako ng Diyos, mga kapatid, ay ganito, I will honor the desire of your heart. If our heart is aligned to His heart, yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hindi po salita yan. Salita po yun ang banal na kasulatan. Ay, na-expose ko po ito kasi gusto ko po maunawaan ng bawat isa po sa atin to. I know na itong salitang ito maaaring hindi tanggapin. Maaaring, kayo na lang dyan. Remember this. Mission and vision. Ito po ay 2,000 taon na ang nakakalipas. Nagpapatuloy po itong gawain ito. Marami po ang tumatalikod. Meron din po nagpapatuloy, mga kapatid. Nasa sa atin na lang ito kung tayo ay magpapatuloy, kung tayo tatalikod. Hindi po, ito po ay, it is between you and the Lord, mga kapatid. Huwag nating iisipin na, kapag ako'y umalis na, hindi na magpapatuloy ang gawain yan. Yan ang malaking kamalian ng kahit na sino. Yung isipin mo na kapag umalis ka sa isang gawain, umalis ka sa isang grupo, sumama ka sa ibang gawain, hindi na magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Ang dami nang nagsalita niyan. Throughout history, ang dami nang nagsalita ng ganyan. Si Voltaire, sabi ni Voltaire, nung kapanahunan niya, si Voltaire, isang manunulat na Pranses, sabi niya, within 100 years, sabi niya, nung lifetime niya, within 100 years, sabi niya, Christianity will be wiped out. Sabi niya. Alam niyo ba, after 100 years, sa ilalim ng bahay ni Voltaire, doon iniimprenta ang Bible.
sa France. Mga kapatid. Lagi natin tatandaan yun, mga kapatid. Lagi natin tatandaan. Ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy with or without us. Kasi ang gawain ng Panginoon ay hindi nakadepende sa taong gumagawa o sa taong inutusan niya. Ang gawain ng Panginoon ay nakadepende sa Kanya. Siya ang may sabi noong sinabihan siya ng mga eskrib at mga Pariseo, patigilin mo yung mga alagad na huwag silang sumigaw. Ano sabi ng Panginoon? Pag sila tumigil yung mga bato sa lansangan na sisigaw ng papuri sa Diyos. God can do that. Throughout history of the church, ang daming mga tao ang nagsabi ng ganyan. But throughout the church and throughout history, ipinakita those people who thinks that they can block yung Great Commission ng Panginoon, hindi sila nakapangyari. During the fall of communism in Europe, nagkaroon ng malaking gera, hindi nawala ang communism. But by the power of faith, bumagsak ang communism dito sa Europe. Na-unite ang East and West Germany at bumagsak ang communism. Mga kapatid. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. And no one, walang tao, ang pwedeng mag-block o pumigil sa bagay na ito. Ito pinaalala ko sa bawat isa sa atin. Na kapatid. Sabi po dito, Revelation chapter 2, verse 2 to 7, I know your deeds and your toils and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance, and you have endured for my name's sake, and have not grown weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember where you have fallen, and repent and do all the deeds you did it at first. Or else I am coming to you, and I will remove your lampstand out of this place unless you repent. Yet this you do have, that you have hate the deeds of Nicolaitans, which I have hate. He who has ear, let him hear, and what the Spirit say to the churches. To him who overcome, I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Alam naman, kita ng Diyos yung mga ginagawa natin sa church. Kita ng Diyos yung paghihirap natin. Kita yan ng Diyos. Kita ng Diyos yan. Hindi ko yan salita. Kita yan ng Diyos. Tingnan niyo sa Revelation. I know your deeds and your toils and your perseverance. Alam ng Diyos yan. Yung lahat ng ginagawa natin para sa church, yung lahat ng ginagawa natin para sa gawain, kita ng Diyos yan. Hindi yan nalilingid sa Kanya. Pero ano sabi niya? But I have against you that you left your first love. Ano ba yung first love na sinasabi? Ang first love natin, mga kapatid, which I believe, yung first love natin, mga kapatid, is to worship Him. To obey in Him. That is our first love. Ang nangyayari kasi, mga kapatid, ang nangyayari kasi ganito. Ang nangyayari, tayo ay napapalayo sa bagay na yon. Kasi nga, abala tayo sa ibang bagay. Pero ano sabi? Repent. Go back to the basic. And if we go back to the basic, ano sabi niya? I will grant to eat the tree of life which is in the paradise of God. And pansinin po ninyo yung verse 6, sabi dito, you hate the deeds of the Nicolaitans. Alam niyo po ito si Nicolaitans. Alam niyo kung sino ito si Nicolaitans? Ito si Canor, doon po sa Acts, sa unang bahagi ng Book of Acts, meron po doong pinili ng mga disipulo
Isa po doon si Nicanor, o si Nicolas, si Timon, naroon din po si Felipe, at naroon din po si Esteban. Mga kasama yan. Ito po si Nicolas na ito, nagpakilala po siya. Pinili din siya Nagpakilala po siya ay lingkod ng Diyos. Sabihin na natin sa panahon natin ngayon ay nagpapakilalang pastor. Pero alam niyo anong ginawa niya sa mga kapatiran? Anong ginawa niya doon sa mga mananampalataya? Iniligaw niya. Ginagapang niya ang mga kapatid. Galit yan ng Diyos, mga kapatid. Ano ba tawag doon sa mga tao na tulisan at magnanakaw? Yung dumadaan sa hindi pintuan. Tulisan at magnanakaw. Natural, ang tulisan at magnanakaw, yung magpapanggap yan. Hindi yan magpapakita ng pangit. Papakita niya maganda. Diba? So, hinahanap ng Diyos yung mga tunay na mananampalataya at hoping tayo, nandoon tayo. So, yung dalawang unang verse, kita natin. Obedience, mahalaga yun. Diba? Very precise yung utos ng Panginoon. And the disciple proceeded to the place where Jesus commanded them to go. Mga kapatid. So, shama means obedience. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. If we recognize na talagang na kay Jesus na lahat yung authority, binigay na sa langit, binigay ng langit, yung authority mula ang langit at authority dito sa lupa. Meron pa bang ibang authority bukod sa Kanya? Meron pa bang ibang authority tayo na dapat sundin? I believe, wala. He is the coming King, mga kapatid. Revelation chapter 1, verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness to the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. So kung siya yung ruler over the kings of the earth, He is the ruler of every one of us. So we need to follow Him. Now, by understanding yung dalawang unang verse na nakita natin, magagawa po natin yung mga susunod na verse. Sabi po dito ni Jesus, we recognize that Jesus is the authority over siya over this world, and He is the authority in heaven. And if we understand the two first verse, yung verse 16 and verse 17, that if we obey, if we have obedience, mga kapatid, meron tayong obedience, mga kapatid, magagawa po natin ito. Sabi dito, go therefore and make disciple. Ano bang iniutos ni Jesus? Make disciple. Iniutos ba ni Jesus na make church? Pagtayo ka ng church? Iniutos ba ni Jesus? Hindi iniutos ni Jesus na tayo magtayo ng church. Kasi siya yung nagtayo ng church. Kaya pag naririnig ko, mga kapatid, magtatayo ako ng church, ako nagtayo ng church sa ganung lugar. O di yung church mo. Pagtayo na lang tayo ng ating church. Napakadelikado nun, mga kapatid. Alam nyo, naaawa ako doon sa mga taong naliligaw sa ganung bagay eh. Nadadala sa mga bagay na kasi nungalingan nyo. Hindi, magtayo na lang tayo ng ating church. Hindi ka ba kinikilabutan doon sa ganung salita? Tatayo ka ng church? Si Jesus ang tagapagtayo ng church. Sabi niya, upon this rock, I build my church. I praise God kasi ang Father's House kasi, alam niyo mga kapatid, I praise God kasi yung Father's House kasi hindi tayo nagtatayo ng church eh. Kasi the church was already established by Christ. It was already established by Christ, mga kapatid.
yung mga totoo talaga na manggagawa, yung mga nakaiintindihan talaga yung ang mga naiintindihan talaga yung ganitong gawain. Hindi nila i-claim na ako'y magtatayo ng aking sariling church. Ako'y magtatayo ng church ko. The church were already built. The church was already established. And the one who na nagtayo ng church si Jesus. Hindi yung tao, hindi yung pastor. Hindi si Pastor Lino nagtayo ng church. Ako isang hamak na manggagawa lamang sa ubasan ng Panginoon. Ano yung pinagagawa? Make disciple. How to make disciple? Ito ang tanong dito, how to make disciple. Okay. Make disciple, baptizing. Anong ibig sabihin ng baptizing? Okay, anong ibig sabihin po mga kapatid ng baptizing? Baptize in the Greek word, baptizo, means to dip repeatedly or to immerse or to submerge. To cleanse by dipping or submerging, to wash, to make clean with water, to wash one myself or bath. Baptizing. So, ang meaning ng baptizing, it derived from the Greek word means baptizo. Ibig sabihin po ng baptizo ay to immerse o to submerge. Yan po yung literal meaning noong baptism. So, to immerse, ilagay ka, ilubog ka. Ang tao po pag naliligo, pag tayo po ay nasa dagat, naglalangoy po tayo sa dagat, pag tayo po ay naliligo, tayo po pag lumubog sa tubig, ang tubig po ang may control sa atin, mga kapatid. So, ang sabi dito, baptizing them to whom? Yan. In the name of the Father, God the Father, the Creator of heaven and earth and all things visible and invisible. So, ibig sabihin, we need to immerse to the presence of the Father. We need to immerse to the presence of Christ. We need to immerse to the presence of the Holy Spirit, mga kapatid. We need to be baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And that is how to make disciple. We need to be baptized in the name of the Father and the Son and in the Holy Spirit, mga kapatid. We need to immerse. Diba? Ano pa? Sabi po dito, teaching them to observe all that I commanded you. Dito papasok muli yung salitang obedience. Diba? We need to be observed. Ano bang ibig sabihin ng observe? Ibig sabihin noon ay kailangan nating gawin. Babalikan ko mga kapatid yung Joshua chapter 1 verse 6 to 10. Sabi doon, do not depart this book of the law from your mouth, meditate day and night so that you may be careful to do what's written on it. Yung verse 8 and 9, sabi doon, so that you may be prosperous, so that you may be prosper to what you are doing, di ba? Sabi gano'n. Gusto natin mag-prosper? Gusto natin tayo ay pagpalain ng Panginoon, then we need to obey. Anong sabi kasi dito? And lo, I am with you always in the end of the ages. And this is very important, mga kapatid. Ayan nyo, ito pa pinaalala ko sa inyo, mga kapatid, upang makita natin na ang gawain po ng Potter's House, kasi nga po, Potter's House po yung charts na kinabibilangan po natin. Potter's House po yung may nagdala ng mission sa atin dito. Kumbaga siya yung dito tayo parte. Pinaalala ko po ang bagay na ito. Kasi po, mahalagang maunawaan natin. Ano ba yung pinagagawa? Tingnan niyo po ito. Potter's House mission and vision. Mission. Ano po yung mission natin? Ano po yung mission ng Potter's House? Ang mission po ng Potter's House ay hindi po taliwas o salungat dito sa Great Commission.
Sabi po ganito, the Patriarch's House of Europe, Italia, o lahat ng Patriarch's House po, from Camden, from Toronto, from Arabia, exist to honor God by making authentic, papansinin po ninyo, authentic follower of Christ. Every one of us, we can say that we are follower of Christ, but there is a big difference if we are authentic follower of Christ. With our family, community around the world, through relevant teaching and living the pure word of God and serving one another with the gifts of God has given us. Pastor, kasi ganito, ito yung pangangailangan dito. Yes, ito yung kailangan kailangan tayo yung ganito, kailangan ganyan. Alam niyo mga kapatid, kahit pa tayo ay meron mga bagay na ito at wala naman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, wala rin kwenta ang pagkakaroon natin ng anumang bagay. Di ba? Mahalaga makita natin ito sa sarili natin. Ngayon, alam ko na merong magtataas ang kilay, merong hindi nadadalo, meron nang aalis, magsasabing, ay, ganyan pala ang Father's house. Wala po tayong magagawa doon. Alam niyo nung bakit? Meron pong mission and vision po na sinusunod at meron pong alignment tayo. Naka-align po tayo doon, hindi po tayo naka-align doon sa kung anong gusto ng tao, naka-align po tayo doon sa biblical foundation po ng ating pananampalataya. Ano po yung vision? Ito po yung vision. To see a multitude of authentic followers of Christ who live to be the church, making disciples in their families, community, and all throughout the nation for the glory of God. Sa bagay po yung aking tinitiyak. Ang mission po ng Panginoon ay magpapatuloy yan with or without us. Kahit po ako'y tumalikod at kahit po ako'y lumayo, yung pong mission ay nadidiyan. Magpapatuloy po yan. Ang gawain po ng Panginoon ay magpapatuloy with or without lokale. People will come and go. Nasusulat po yan na marami ang sa huling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya. Totoo po yun. Meron pa nga nakasulat dyan na sila yung mga nagsisipagtayo na sa mga gurong magtuturo lamang na gusto nilang marinig. Ito po yung araw at gabi na dinadalangin ko sa Diyos na ang iglesia ay protektahan sa kamay ng mga tampalasan. Bakit? Kasi alam ko po, mga kapatid, at hindi po ito bago, na ang dyablo ay gagawa at gagawa ng lahat ng pamamaraan para sirain niya ang gawain ng Panginoon. It was proven na throughout the history, marami na pong bagay ang ginawa ng dyablo para sirain ang gawain ng Panginoon. Hindi po nagtagumpay ang dyablo. This is not against people. It is against all principalities. Maaring yung mga kasama natin nagugulo ng isip. It is not all about us. It's all about the voice behind our ears na nagdidikta sa atin ng ganito o ganyan. Mas maugali ni Pastor Lino. Ayasan nyo na yan. Anong gagawin namin? Gusto na kailangan linggo-linggo yung kinakailangan may magpipreach. Mga kapatid,
Bawat isa po sa ating malaya. Bawat isa po sa ating malaya. Tayo po ay may mga kalayaan. Pero ito pinaalala ko sa bawat isa sa atin. Mga kapatid. I pray hard for the protection of the church. And I pray na yung mga kapatid na narito sa gawain ito, mas mamulat ang ating mga mata doon sa mga katotohanan na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ayoko manood kasi ng video lamang eh. So kung ayaw mong manood ng video lamang, this church is not for you. Po sinasabi ko yan. This church is not for you. Kasi ito lamang po yung, sa ngayon, ito lamang po yung kayang ibigay ng church na ito. But one thing for sure, at dito po ako sure sa bagay na ito, in His time, He makes all things beautiful in His time. Sa panahon ng Diyos, ibibigay niya ang desire ng puso kapag na marunong tayong maghintay. Remember this, no one of us here ay importante. Nagkaroon lang tayo ng worth dahil sa grasya ng ating Panginoon. Loobin nawa ng Diyos, mga kapatid, na saan man tayo magdating, saan man tayo magtungo, talaga taglay natin yung ating pananampalataya. Kasi alam niyo mga kapatid, saan man tayo pumunta, ganun pa rin ang ating pananaw. Wala tayong kadudunan, wala tayong kalalagyan. Hindi porket nagpipit tayo sa isang bagay ay tayo ay doon nababagay. Before I end, let me say something is this. Pag po ako ay bumibili ng tubig, iba-ibang pag ako nagbibiyahe. Pag po ako bumili ng tubig sa convenience store, let's say for example sa Conad, maliit na botilya ng tubig, 50 cents po lang ngayon tayo. Pag po ako bumili na doon sa makineta, yung tubig, 1 euro, something ganyan. Pag bumili po ako sa bar, same water po, same na marka ng tubig, same brand. Pag bumili na ako sa bar, 150 na. Pag po ako bumili na sa airport, halos ay 4 euro na. Pero same brand. Same lamang po yung size. Alam niyo po bakit ganoon? Hindi po yung dahil sa ang tubig ay nagbabago ang lasa. Yun po ay nakadepende kung saan lugar nandoon yun. Ang worth po natin ay hindi nakadepende sa galing natin. Ang worth po natin ay nakadepende kung paano tayo ginagamit ng Diyos sa lugar na kung saan tayo naroon. Because we are worthless without God. Tandaan po natin yan. It doesn't matter kung sabihin natin kasama ka na isang maraming simbahan, maraming tao. Your worth is nothing without God. Kahit pa kasama na isang napakalaking simbahan. But ikaw ay nandun lang sa isang maliit na simbahan, sa maliit na grupo, tatatlo lamang kayo, pero ginagamit ka ng Panginoon, and then your worth
is something. This 2025, mga kapatid, the mission will continue. That is for sure. The question na lamang, mga kapatid, kung kasama ba tayo sa mission niyo. Maraming Diyos, salamat po, Panginoon, for reminding us, O God, na mga salitang ito na amin pong napag-aralan, Panginoon. Thank you so much for reminding us, O God, na you are in control. You are the one who commissioned us to do your work here on earth, Panginoon. And Lord, salamat din po, Panginoon, for giving us a realization, Panginoon, na it is not all about us. It is all about you, Lord God. Lord, our desire is to have, na magkaroon kami, Panginoon, ng lokal. And thank you so much for giving us, O Lord God, yung realization na aanhin namin ang lokal kung hindi ka naman namin kasama. Katulad ng panalangin ni David na, what is heaven without you, O Lord God? Kaya ang panalangin po namin, Panginoon, help us to be content to what we have now. Tulungan mo kami, Panginoon, maging mapagpasalamat kung anong meron kami ngayon. And ang may dinadalangin ko po, Panginoon, hipuin mo po at katagpuin ng puso ng mga tao na naguguluhan, Panginoon, ang puso. Hipuin mo po at bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan. And Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, na ingatan mo po, Panginoon, ang iyong iglesia. Ingatan mo po, Panginoon, ang iyong simbahan, Panginoon, laban sa mga manggagawa ng katampalasanan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ingatan mo po ito, Panginoon, sa lobong Maninila, Panginoon, na nagpapakilalang iyong lingkod. Ngunit ang hangad, Panginoon, ay sirain ang pananampalataya ng mga kapatid, Panginoon. Ito po isamo namin, dalangin namin, Panginoon. Selyohan mo po kami, Panginoon, na iyong banal dugo. In Jesus' name. Amen. Amen. So muli, magandang araw at maligong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po ng Potter's House. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.